Okay, so magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. No? So ngayong araw, ang topic natin is yung lifting operation or lifting activities. No? So kung ano-ano yung mga dapat i-ensure or dapat gawin bilang isang safety officer pagka mayroon tayong lifting operations or lifting activities, no, sa site. Or tinatawag ito sa iba na do's and don't. No? So ano-ano yung mga do's. No? So ano-ano yung mga dapat nating i-ensure or dapat nating gawin bago mag-start yung ating lifting activities, no. So siyempre, kung kayo ay isang safety officer, no, i-ensure natin na dapat meron tayong approved na lifting plan, no. So ang gumagawa talaga ng lifting plan ay si work supervisor or sa engineer. So si engineer ang gumagawa, pero yung mga data na input ni engineer doon sa lifting plan is makukuha niya doon sa mga kasamahan o sino-sino yon, rigger, operator, equipment supervisor, kay safety, yung mga data na input ilagay ni engineer, makukuha niya doon sa mga involved, no, sa activities, no. So halimbawa na lang, yung details ng equipment na gagamitin, makukuha niya yun doon sa equipment supervisor or doon sa operator, no. So yung mga ganung bagay. Tapos pangalawa, yung mga size ng lifting gear, no. Example na lang, shackle, hooks, yung mga ganung lifting belt, no. So sling, makukuha naman niya yun doon sa rigger. Tapos pangalawa, meron na tayong approved lifting plan. Pangalawa naman natin gawin is yung siguraduhin natin na yung ating equipment ay merong valid third party certificates, no. So yung mga ganon, yung i-ensure natin na meron din yun doon. Tapos pangatlo, i-ensure natin na yung mga workers or yung operators, riggers is mga certified and competent, no. So yung pangatlo natin, no? Tapos yung pang-apat, dapat i-check or inspect natin yung mga lifting gears, no. So kagaya nga yung nabanggit ko kanina, shackle, hooks, sling, yung mga ganun, dapat na-check natin yan bago mag-start yung lifting, no. Tapos ano pa, dapat bago mag-start yung lifting activities, magkakandak kayo ng toolbox talks, no? So pag-usapan natin doon yung mga tamang procedure o yung step by step ng papatrabaho, tapos kung ano yung mga possible hazard at saka yung mga control, yung mga dapat natin gawin, no? So yung mga ganong bagay, pag-usapan natin yan doon bago mag-start yung mismong activities. Tapos yung panghuli, dapat naka-barcade at saka meron tayong signage na nakalagay doon sa lifting activities, no? So yung mga dapat nating tandaan. At tapos pagka ongoing naman yung lifting, dapat meron tayong intact na communication. Dapat meron tayong naka-assign na isang nagsisignal man, no? Dapat siya lang yung susundin ng ating operator, yung mga ganung bagay, no? So yung example na lang, meron kayong tatlong rigger, dalawa yung nasa kabilaan, tapos yung isa yung nasa harap, nasa ano ng operator, yun yung susundin ng operator natin. Tapos yung dalawa sa gilid is nagsisinyal doon sa mga blind spot, no? So ganun, dapat intact yung communication natin. Tapos pangalawa, ensure natin dapat mayroong tagline, no? Lalong-lalo na kung mahaba yung liliftingin natin, dapat double tagline yung gagamitin natin, no? Dalawang tagline, kabilaan, dulo-dulo, yung mga ganun. Pero kung hindi naman mahaba yung mga liliftingin, so isa lang yung gagamitin natin na tagline. Tapos ano naman yung mga dapat hindi natin gawin, no? Or dapat bawal doon sa mismong lifting activities, no? So unang-una, yung pumapasok or nagtatrabaho doon sa lifting radius or yung working radius ng crane. So dapat walang nagtatrabaho under suspended load, no? So kaya nga dapat nakabarkada yan. Ang siguraduhin natin na walang papasok na ibang mga unauthorized personnel doon sa loob ng working radius ng crane. Tapos ano pa ang mga bawal natin gawin, no? So yung paggamit ng mga damage na mga lifting gears, no? So dapat pag nakita natin na deform, pag nakita natin na mayroon ng leak, so wag na natin gagamitin yung mga lifting gears natin, no? Tapos ano pa, yung overload, no? Pag lifting, no, overload yung crane, no? So kasi meron nga tayong safe working load natin tawag diyan, no? So hanggang saan dapat yun, hindi natin ma-maximize yun, no? So lalo na kung lalagpas. Yun yung tanda natin, dapat hindi tayo mag-overload, no, sa pag-lifting, no? Tapos yung panghuli is yung maglifting tayo na wala tayong authorized na banksman or yung signalman or yung rigger. So yun po yung pinagbabawal natin, no? Wag na wag po natin gagawin yun, yung mga ganung bagay. No, so yun lang naman ang ating ma-share para sa video na ito. Sana meron kayong matutunan at maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless.